He is here in this place to minister to us. And He's the only one we desire. One thing I desire, one thing I see, to gaze upon your beauty, your majesty, God of my salvation, lifter of my head, teach me how to live, oh Lord, your righteousness. So I pray to you. So I pray to you, Lord. Your name is higher than the heavens, Lord. Your name is higher than all created things.
Jesus, and all I want is you. Jesus, Jesus, and I will sing your praise. Call upon your name, Jesus, and all I want is you. More than anything, Jesus, Jesus, and I will sing your name. Call upon your name, Jesus, and all I want is you. More than anything, Jesus, Jesus, and I will sing your praise. Call upon your name, Jesus, and all I want is you. More than anything, Jesus. Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord. Beautiful name you are, Hallelujah. Hallelujah. Amang Diyos, tunay nga Panginoon, ang pangalan mo, ang pinakamataas, oh God. Lord, sabi mo sa Matthew 6:33, we seek you. Lord, lahat ng bagay, sinistik namin sa hapong ito, Panginoon. Ikaw at ang iyong righteousness, oh God. Only you, oh God. Your name, oh God. Hallelujah. Your name above every name, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng kaligtasan. Nakakatulog kami sa iyong presensya, O God. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. 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 Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Saglit lang po may nakalimutan lang po ako yung aking salamin.
Alright, tayo po ay patuloy na nagsisiris sa Kingdom of God. Ilang linggo na natin napapakinggan kung ano yung ang mga tinatakil dito naman nagsasalta is about the Kingdom of God. Sa hapong ito, bakit, ang isi-share ko sa inyo, bakit ang Panginoong Jesus ay nagsasalita lagi, kung mababasa niyo ang ating Biblia, nagsasalita siya lagi sa pamamagitan ng parables. Kung paano niya ina-explain o isinasalita ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng parables. Pero bakit kaya ginagamitan ng Panginoon ng talinhaga para sabihin niya ang kaharian ng Panginoon? Ang kaharian ng Diyos, sinasabi niya yun sa parables. Napakapalad nga ng mga anak ng Diyos na ang parables ay ni-explain niya sa kanyang mga anak. Pero bakit sa mga hindi believers, sa mga hindi naniniwala, matalinhaga niyang sinasabi ang mga parables? Diba? Kung mapapansin niyo, sabi nga, ang purpose doon ng parables, kung babasahin natin sa Matthew chapter 14, verse 10 to 17, Matthew chapter 14, verse 10 to 17, sabi niya, "And the disciples came and said to him, 'Why do you speak to them in parables?' He answered and said to them, 'Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. For whoever has, to him more will be given, and he will have abundance. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Therefore, I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. And in them the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, hearing you will hear and shall not understand." Ibig sabihin, maririnig nila yung mga parabola, pero hindi nila maunawaan. And seeing you will see and will not perceive. Nakikita nila, pero hindi nila, ano ba yung nangyayari, di ba? "For the hearts of these people have grown dull, their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see when their eyes and hear when their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For assuredly I say to you that many prophets and righteous men desire to see what you see and did not see it, and to hear what you hear and did not hear it." Mapalad tayo mga kapatid. Sabi nga dito, kainggitan tayo ng mga tao na lalalaman natin ang sinasabi sa Biblia, nape-perceive natin kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Pero bakit sa kanila, hindi na malaman, sa isang verse lang sa Bible, hindi nila alam ang ibig sabihin. Pero sa ating mga nakakilala, alam natin kung ano ibig sabihin noon para sa atin. Kasi, nung na-receive natin ang ating Panginoon sa ating buhay, na-open na ang ating mata ng ating pangunawa, nabuksan na ang ating tenga ng pandinig, na doon nadidinig ang boses ng Holy Spirit. Amen? So, ganyan daw ang ibig sabihin kung bakit lagi niyang sinasabi na ang kingdom of God ay laging nakikita sa parable of Jesus. Meaning, kung ang pagsasalita ng Panginoon ay sa pamamagitan ng parables, may ibig sabihin yan, kaya niya hindi ina-explain sa mga tao, in general, ang ibig sabihin ng mga parables niya. Sabi nga, every time pagkakatapos magsalita ng ating Panginoon ng parables, makakasama naman niya ang mga believers at doon niya na-explain ang ibig sabihin ng mga parables. So, as we go along dito sa aking message, malalaman natin kung paano niya ginagawa ang mga bagay na yon. So, the kingdom of God was spoken in the parables of Jesus. We have seen different parables na may ibig sabihin sa bawat isa sa atin. Yung message ng kingdom na paano ma-receive, sinabi niya sa the parable of the sower. Matatagpuan po natin yan sa Matthew 13, 1-9. Ito yung pagtatanim, di ba? Kung alam naman ninyo kung ang laman ng sinasabi sa parable of the sower, meron pa bang hindi nakakalam kung anong nilalaman ng parable of the sower? Ito yung naglagay ng mga binhi na yung iba napunta sa dawag, yung iba napunta sa batuhan, yung iba napunta sa good soil at nagbunga. So yun yung parable of the sower na in-explain naman sa atin, in-explain naman ng ating Panginoon Yesus
sa kanyang mga alagad. So makikita din natin na ang parables ay ito yung ina-explain din doon, yung effort ni Satan na i-corrupt ang character of the kingdom. Ito yung sinasabi na ang parable na yon na para magkaroon ng pangaagaw si Satan doon sa effort na ginagawa sa kaharian ng Diyos, sinabi yon sa the parable of the wheat and the tares. So doon yung nagtanim, tapos nagtanim naman ng magagandang pananim, pero ang kaaway, ninakaw yun, tapos nag-iwan pa siya ng mga ibang pananim, kaya tumubo yung mga hindi magandang pananim. So ina-explain din doon sa parable na yon kung paano ang effort ni Satan para i-corrupt ang kaharian ng Diyos. Doon din makikita din sa parables kung paano naman tayo lumago at paano ma-develop bilang isang mabuting mananampalataya sa kaharian ng Diyos. Ito ay makikita sa the mustard seed, the parable of the mustard seed and the leaven. Diba? Matatagpuan po lahat yan sa Matthew 13. So, sa Matthew chapter 13. So, makita noon yung parable of the mustard seed, yung sinasabi, the kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sow in his field, which indeed is the least of all the seed. But when it's grown, it is greater than the herbs and become a tree. So, ibig sabihin lang, sa bawat ginagawa, sa bawat pagsasalita, bawat pag-explain ng Panginoon about sa kaharian ng Diyos, ginagamitan niya ng parable. At lahat po yun may ibig sabihin. Amen? Kung yung dalawang parable na yun ay about growth and development ng isang mananampalataya, may dalawa namang parable na about preciousness and value. Ito yung the parable of the hidden treasure at the parable of the pearl of the great price. Kaya sa hapong ito, isi-share ko sa inyo kung paano tayo magbavalue ng kaharian ng Diyos. We will focus on the parable of the hidden treasure. Let's open our Bible on Matthew chapter 13, verse 44. So the parable of the hidden treasure. Sabi niya sa verse 44, again, the kingdom of heaven is like, again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid, and for joy over it, he goes and sells all that he has and buys the field. Amen. So sa Tagalog, sabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwan-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian para bilhin ang bukid na yon, na kung saan doon niya itinago ang natagpuan niyang kayamanan. Ang details ng parable na yon, isang tao nakatagpo ng kayamanan. So, sa pagkakatagpo niya ng kayamanan niya, tuwang-tuwa siya. Sobrang kagalakan niya, kaya ang ginawa niya, ibinaon niya yung kayamanan na yon, at dali-dali, umuwi siya sa kanila at ibinenta lahat ng meron siya para bilhin niya yung pinagtaguan niya ng kayamanan. Yung kayamanan na yun, natagpuan niya, hindi yun kanyang hinahanap. Accidentally natagpuan niya ang kayamanan. Sa ating buhay, yung pagkakilala natin sa Panginoon, hindi naman yun sinadya mo eh. Diba? Nung nakakilala nga ako sa Panginoon, ano lang yun eh, aksidente na nagpunta si Pastora, si Ma'am Se sa company namin. Kaibigan niya yung aking boss. Tapos nag-usap sila, nakita nila ako doon. Tapos nung nag-Bible study, tumanggap ako. Ibig sabihin, hindi plano. Hindi ko yun hinahanap. Hindi ako naghahanap. Kasi hindi ko naman alam yung kayamanan na yon. Kaya itong taong ito, nung natagpuan niya yung kayamanan niya, sobra siyang nagalak. Sobrang kagalakan ang naramdaman niya sa puso niya. Kaya ang ginawa niya, dali-dali niyang itinago at umuwi siya sa kanyang tahanan at ibinenta lahat ng kanyang ari-arian para lang bilhin. Kasi hindi pwedeng hindi mapunta sa kanya yung kayamanan na tagpuan niya. Hindi niya ipagwawalang bahala ang kayamanan na tagpuan niya. Amen? May dalawang nag-comment doon sa meaning ng parable na yon, si D.A. Carson at saka si William Hendrickson. Sabi ni D.A. Carson, the kingdom of heaven is worth
infinitely more than the cost of discipleship. And those who know where the treasure lies joyfully abandon everything else to secure it. Kaya niyang iwan lahat. Makuha niya lang yung kingdom na yun. Makuha lang kahalagahan ng treasure na yun. Amen? Sabi din ni William Hendrickson, the kingdom of heaven, the glad recognition of God's rule over heart and life, including salvation for the present and for the future, for soul and ultimately also for the body, the great privilege of being thereby made a blessing to others to the glory of God. All this is a treasure so precious that one obtains it is willing to surrender everything for whatever could interfere with having it. Isusurrender niya lang lahat, makuha lang yung kayamanan na yan. Yun ang comment noong dalawang Bible scholars sa parable na ito. Ang makikita mong distinguish dito sa parable na ito, among all parables is, ito yung, dinidescribe niya yung value ng kingdom na kung sino mang makatagpo sa kingdom of God na yon, sobrang i-value mo. Amen? Sobrang mong, kumbaga, sobrang mong yayakapin kasi iba ang kingdom of God pag natagpuan mo. Amen? Hindi man ito sinadya ng taong hanapin, hindi man niya intended na hanapin yung kayamanan yun. Pero nung matagpuan niya, immediately he recognized that what he found is a treasure. Amen? So the kingdom of heaven has been, will be, and for many people, hindi lang po ang kingdom of heaven sa ilan lang. Ang kingdom of heaven is for all. Kaya nga sabi sa John 3:16, for God so loved the world. World. Ibig sabihin, lahat ng nilalang sa mundo, mahal ng Diyos. At kung sino mang maniwala sa kanyang anak na si Jesus, magkakaroon ng buhay na, diba? Everlasting life. Yun yung kingdom na gustong tanggapin ng ating Panginoon sa ating buhay. Na kung matagpuan natin, hindi man natin hanapin, pero accidentally matagpuan natin, sobrang treasure ang ating nakamit. Mga kapatid, marami lang minsan na nakakalungkot lang dahil may mga tao tayong kakilala or mga kaibigan na nakatagpo na sa treasure. Pero nagawa pa rin nilang tumalikod sa treasure. Hindi nila na-realize kung gaano kahalaga ang treasure na kanilang natagpuan. Amen? Sabi pa rin ni Hendrickson, we should grasp it's one important lesson, the preciousness of salvation for those who discover and obtain possession of without even looking for it. Kahit hindi mo hanapin, talagang kakatagpuin. Dadating isang araw, matatagpuan mo yung treasure na yan sa buhay mo. Amen? Ang pinaka-great example kung paano niya natagpuan, paano nakatagpo ng treasure sa Biblia na hindi niya sinasadya na matagpuan ang treasure na yan, ay ang buhay ni Paul. Amen? Si Paul ang pinakamagandang example kung paano nakatagpo ng treasure sa kanyang buhay. He discovered the treasure unexpectedly. It was on the road to Damascus. Si Paul ay, ang trabaho ni Paul bago siya napunta sa pananampalataya sa ating Panginoon Jesus, taga-persecute po ng mga Christian. Hinahabol na talaga ang mga Kristiyano. Siya yung nagpapapatay sa mga Kristiyano. Kaya, nung siya ay patungo sa Damascus para persecute ang mga Christian, sabi po yan sa Acts chapter 9, verse 1-2, sabi niya, then Saul pa ang pangalan niya noon, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogue of Damascus, so that if he found any who were on the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. So, ganun po ang trabaho ni Paul. Siya yung humihingi siya ng mga letters sa, kumbaga, kailangan niya ng warrant or kailangan niya ng papeles kasi masugid na tagasunod yan ng mga priest yang si Damascus, si Paul eh. So, hingi siya ng letter para pag may nakita siya na nagpapahayag kahit sa daan, ipipersecute niya ng tao na yon. Kasi for he thought it was the right thing to do.
Kasi sa kanyang kalaman, yun ang tama. Yun kasi ang trabaho niya. Sabi sa Acts 26:9-11, "Indeed, I myself thought I must do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth." Hindi pa niya kasi kilala si Jesus. Amen? "This I also did in Jerusalem. And many of the saints I shut up in prison, having received authority from the chief priests, and when they were put to death, I cast my vote against them." Pag nahuli sila, isa pa siya sa nangunguna para ibotong ipapatay ang Kristiyano na yan. Amen? "And I punished them often in every synagogue and compelled them to blaspheme. And being exceedingly enraged against them, I persecuted them even to foreign city." Kahit saan niya matagpuan. Kahit hindi na sa Jerusalem, kahit hindi na sa bayan nila, kahit sa foreign cities, pag natagpuan niya na nagpapahayag, ang tao na yun, pinipersecute niya. Ganyan po ang trabaho ni Paul nung araw. But once he met the Lord, nung nga siya patung sa Damascus, he learned the will of God. He did not hesitate to carry it out, even at great cost to him. Makita natin sa Acts 26:19-23, sabi niya, "Therefore, King Agrippa was not disobedient to the heavenly vision, but declared first to those in Damascus and in Jerusalem, and throughout all the region of Judea, and then to the Gentiles, and that they should repent, turn to God, and do works befitting repentance. For this reason, the Jews seized me in the temple and tried to kill me. Therefore, having obtained help from God, to this day I stand, witnessing both to small and great, saying no other things than which the prophets and Moses said would come. That the Christ would suffer, that he would be the first to rise from the dead, and would proclaim light to the Jewish people, to the Gentiles." So nakita natin, nung kinatagpo siya ng Panginoon, ano ang naging nangyari? Biglang turn around ng buhay ni Paul. Ang kapalit niyon, grabing pasakit sa kanya. Pero sabi niya, ano kung mapasakitan ako? Ang mahalaga, magawa ko yung tama. Natagpuan ko na ang treasure, natagpuan ko na ang kingdom of God. Ano kung ikulong siya? Ano kung patayin siya? Sabi nga niya, gain pa rin niya ang mamatay kasi makakasama na niya ang Panginoon. Pero dahil alam niya, may purpose siya para gamitin ng Lord na natili siya. Pinaglabanan niya yung nakukulong siya kung saan-saan. Hinahanap siya ng mga tao. Kasi nga siya ang taga-persecute. At saka isang malaking dilema doon sa kanya, sa pagpapahayag niya, hindi siya pinapaniwalaan. Kasi dati nga siyang taga-persecute, paano siya papaniwalaan? Amen? Kaya ang nangyari, lumabas siya sa Jerusalem. At doon, nakakilala ang mga Gentiles. Kaya pasalamat tayo kay Paul. Amen? Si Paul ang naging vessel para ang mga Gentiles makakilala. Kung tinanggap si Paul ang mga Jew, hindi yun lalabas. Doon siya. Pero dahil sa ginagawa nga ni Paul, nung bago siya nakakilala sa Panginoon, hindi siya tinanggap ng mga Jew. Hindi siya pinaniwalaan. Papatayin pa nga siya kasi siya yung tagapatay ng mga Christian na nagpapahayag. So, ibig sabihin, hindi siya panay-paniwala. Kasi may mapangit ang record niya. Pero hindi yung naging hadlang sa kanya. Kung sa atin siguro, titigil na lang tayo dahil hindi naman tayo pinapaniwalain. Kagaya nga, pag tayo ay nag-i-invite sa ating mga dating kaibigan, kilala tayo na dating ugali natin, ganun. Sasabihin pa ng mga kaanak natin, nagbago na ba yan? Gayon na ugali niya. So, pero tayo, tumitigil. Hindi tayo ganun ka-persistent na ipahayag yung kaharian ng Diyos. Si Paul, hindi man siya tinanggap sa bayan ng Jerusalem. Ang ginawa niya, lumabas siya para doon ipahayag ang kaharian ng Diyos. Yung treasure na nadagpuan niya sa kanyang buhay, hindi niya pwedeng hindi ipahayag. Kasi nag-uumapaw yung joy nung natagpuan niya yung kaharian ng Diyos. Amen? So tayo din, mga kapatid, sa ating pag-share, hindi tayo dapat magsasawa, hindi tayo dapat tumitigil, kasi hindi naman kapangyarihan natin yung pagsasalita ng ng kaharian ng Diyos Vessel lang po tayo. Mantakin mo kung tumigil yung taong nag-share sa'yo, nasaan ka ngayon? Amen? Kung nag-stop siya ng pagngulit sa'yo,
Nag-stop siya na pag-i-invite sa'yo para maka-attend sa church. Nasaan ka kaya ngayon? Amen. I remember yung merong, wala na siya dito sa Rema din siya, si Brother John. Siya yung taga-follow up dati, yung counterpart ni Brother Jean. Si Brother John Carls, taga-follow up ng mga in-invite. So one time, nung talagang, siguro nakulitan na rin ako sa pag-i-invite na umattend sa church. So, umattend ako minsan. So, pagbago, di ba, nag-fill up ng mga information. Tapos itong si Brother John Carls ay tumawag sa amin. Medyo iniba ko yung boses ko kasi ayoko. So, pinagtaguan ko pa siya. I'm sorry, wala dito si Mabel. Katulong lang po ako. Pero ako yun. Di ba, ganun? Ibig sabihin, hindi pa kasi ganap na muna natagpuan ng treasure. Pero once, alam nyo, nung ako ay talagang naramdaman ko kung paano ang salita ng Diyos tumitimo sa puso ko. Yung lahat ng mga ginawa kong pagtatago at pagtalikod sa pagpapaanyaya para makarating sa Rema, hiningi ko ng patawad. Kasi ang tagal ko na palang tinatalikuran yung treasure na ipagkakaloob sa akin. Sabi ko nga kay Pastora Ses, kasi boss ko po siya nung nasa San Miguel siya, sabi ko, alam mo kasi, Ma'am Ses, kaya din may phobia ako sa mga born-again Christian is, doon po sa Ramcar, may mga born-again Christian. Kaso tuwing magyaya ng Bible study, parang love na love ka lang nila pag yayayain ka ng Bible study. Pero right after the meeting, balik sa work, ang susuplado, ang sasama ng ugali. So, hindi mo makita yung salitang sinasabi nila sa pamumuhay nila. Kumbaga, paano papaniwalaan yung tao nagpapahayag kung gano'n ang pamumuhay? Kaya nga sabi nga, kung ang pinakamagandang version ng Biblia, kung tatanungin tayo ng pinakamagandang version ng Biblia, ang pwede mong sabihin yung buhay na binago mo. Kasi yung salita na nakalagay sa Biblia, nasa sayo, isinasa buhay mo. Kaya hindi mo nga minsan kailangan magsalita para mag-invite. Yung buhay mo lang, napakagandang version na para ikaw ay magningning sa harap niya at maengganyo siyang sumama sa'yo. Pero kung hindi nakikita, useless ang salita na tinatanggap natin kasi hindi nabubuhay. Para kipat nasa Rema Word of God Church tayo. Di ba ang Rema ay salitang nabuhay? Amen? Kaya alam mo mga kapatid, napakabigat ng buhay ng isang Kristiyano. Kaya dapat hindi natin isinasawalang bahala yung treasure na natagpuan natin. Treasure na yon yung kingdom of heaven na binigay sa atin. Amen? Kung sabi nga doon sa panalangin na Our Father, kung ano yung nangyayari sa langit, dapat mangyari sa lupa. Dahil yun ang desire ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So si Paul ang pinakamagandang, konkretong example kung paano siya tumanggap ng kaharian ng Diyos. Nag-suffer siya, nahirapan siya sa lahat ng mga ginagawa niya. Yung lahat ng pinipersecute niya noon, na dati ang pinaglilingkuran niya yung kabilang side. Yung kabilang side ang humahabol sa kanya. Nabaliktad. Pero winalang bahala niya lang. Para lang ipagpatuloy ang pag-share ng kaharian ng Diyos. Amen? So, the kingdom na natagtapuan niya, hindi man niya yun hinanap, pero accidentally, sa kanya accident yun, pero sa Panginoon, divine intervention para katagpuin ka. Sabi ko nga kagabi sa aming cell group, doon nagturo kasi ako ng pre-encounter lesson about salvation, about the new birth and salvation. Sabi ko nga, kung kayo mga kabataan kasi, napaka-importante nung sineselebrate ninyo yung kailan ka sinagot ng girlfriend mo, meron kayong mansary, second mansary namin, third mansary namin, bukod pa yung 1-year anniversary. Kayo, hindi nyo makilala kung kailan kayo kinatagpo ng Panginoon. Kailan ka nakakilala? Alam nyo ba, sabi ko nga sa kanila, 30 years old ako nung nakakilala ako sa Panginoon. Pero, hindi man ako born again, magmula, pinanganak ako hanggang 30 years old ako, binabantayan ng Panginoon. At very much, patiently waiting siya sa araw na tatanggapin ko siya. Sa araw na, kumbaga, sa manliligaw, napaka-patient niya na
hihintay yung araw na sasagutin ko siya. Biro mo, naghintay siya ng 30 years para lang sagutin ko ang Panginoon, para lang tanggapin ko sa buhay. Pero kayong mga kabataan, naalala nyo ba nung tinanggap nyo ang Panginoon? Hindi nyo maalala dahil ang mas inaalala nyo yung mansari ninyo, first year anniversary. Amen. Sabi ko, ganun kaimportante ikaw sa Panginoon. Kasi yung araw na wala ka pa, binabantayan ka niya. Inaalagaan hanggang sa dumating yung araw na tatanggapin mo siya. Kasi sabi ko nga, ang mga anghel, wala yang ibang ginagawa, kundi tinalaga yan para magpuri lang. Pero tayo, binigyan tayo ng free will ng Panginoon. Free will na pipiliin mo siya, tatanggapin mo siya o hindi. Hindi doon sa bagay na yon, hindi ka kailanman pipilitin ng Panginoon. Kaya nung tinanggap mo ang Panginoon sa araw na yon, sobrang kagalakan ang naramdaman niya kasi tinanggap mo siya. Kaya sabi ko nga, importanteng sineselebrate natin yung araw na sinagot natin ang Panginoon. Amen? Hindi yung mga girlfriend, boyfriend nyo ang masyado nyo pinapahalagahan. Kasi makikita mo, ay, ano na po namin, 6 months, sorry na po namin. Sabi ko nga, ikaw, kailan ka tumanggap sa Panginoon? Hindi ko na po maalala eh. Parang kailan lang naman. Kasi kailan lang mo nag-attend. Diba? Yung mga bagay na yun, minsan hindi natin ma-recognize kasi hindi tayo ganun ka-value sa natagpuan natin. Amen? Yung si Paul, his estimation of what he found is something worth giving it up all. Isang bagay nung natagpuan niya, pwede niyang ibigay lahat. Handa niyang ibigay lahat para lang makamtan yung treasure na yon sa kanyang buhay. Kaya nung sinasabi niya sa Philippians chapter 3, Philippians chapter 3, verse 4 to 11. Yan, sabi niya, though I also might have confidence in the flesh, if anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more so. Philippians chapter 3, verse 4 to 11. Okay, next. Circumcised the 8th day of the stock of the Israel of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning the law of Pharisee. And then concerning zeal, persecuting the church, concerning the righteousness which is in the law, blameless. Tuloy-tuloy mo lang, sister. But what things were gained to me, this I have counted loss for Christ. So sinabi niya kasi lahat ng ginagawa na. Yet indeed, I also count all things lost for me, for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Amen? And be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law. Kasi yung alam niyang kabutihang ginagawa niya is from the law eh. Hindi naman from Jesus Christ. So, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Okay, from 11. Okay? So, ibig sabihin niyan, nung sinabi niya, yung kanyang ginagawa, akala niya yon na righteousness, pero yung righteousness na ginagawa niya is from the law. Pero nung natagpuan niya, ang ating Panginoong Jesus, handa niya yung iwan yung, alam niyang yun ang mas tama. Kasi sa isip niya, yun ang tama, kaya yun ang ginagawa niya. Pero nung natagpuan niya, ang ating Panginoon, handa niya yung ibigay para lang sa righteousness na meron ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, yun yung estimation kung ano yung natagpuan niya. Kaya ang ginawa niya, sinulat niya ang gospel of the glory of Christ. Sinabi niya doon na ang gospel of the glory of Christ is a treasure. Amen? He writes of the treasure of wisdom and knowledge na matatagpuan lamang kay Kristo. Amen. So, clearly, Paul considered Christ and His kingdom a treasure worth giving up all one. Ito yung kailangan matagpuan ng isang tao.
What is there about the kingdom of Christ? What makes it so valuable? So meaning, the kingdom of God is the kingdom of exceeding value. Hindi mo pwedeng ibaliwala ang kahalagahan ng kingdom of God. Maraming tao ang nagbigay ng kanyang buhay para sa kaharian ng Diyos. Amen? Kung babasahin natin ang Biblia, maraming example kung paano nagbigay ng buhay para lang makamtan ang kaharian ng Diyos. The kingdom of God is the kingdom of exceeding value. It is a refuge from the power of darkness. Makikita natin po yan sa Colossians chapter 1, verse 13. Sabi niya, a refuge from the power of darkness. Colossians chapter 1, verse 13. He has delivered us from the power of darkness and convey us into the kingdom of the Son of His love. Amen? Outside the kingdom of God, there is one kingdom. Ano yung other side of the kingdom? The kingdom of Satan. Dalawang bagay lang ang ating pipiliin. The kingdom of God and the kingdom of Satan. Amen? In the kingdom of Satan, under ka sa kanyang influence. Hindi mo nga kailangang mag-effort eh. Hindi mo kailangang mag-extra effort para ikaw ay gawa ng dyablo. Amen? Kasi nasa influence ka niya. Sa kingdom of Satan, you were trapped in the various sins. Natatrap ka sa mga kasalanan. Na lagi kang kukondenahin ng dyablo na hindi ka na pwede makawala dyan dahil makasalanan ka. Pero in Jesus, your sins are forgiven. Amen? Hindi ka ikukondena ng ating Panginoon. Your sins are washed away. Pero sa kaharian ni Satan, yung kasalanan mo noon pa, pinapamukha niya sa'yo at sasabihin niya sa'yo, walang karapatan lumapit doon kasi makasalanan ka. Ang dami mo nga ginawang kasalanan eh. Nung araw, babaero ka. Ang dami mong naging babae. 'Di ba? Hilig mo nga yung mga babae eh. Laging ipapamukha sa'yo ng dyablo kung ano yung mga kasalanan na gawa mo. Even nakakilala ka na, gagawin ng dyablo na ipapamukha sa'yo lahat ng kasalanan. Pero tandaan mo, sa kaharian ng Diyos, pinatawad na ang lahat ng kasalanan. Amen. Kinalimutan ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng nagawa mo dahil nung tinanggap natin ng ating Panginoong Jesus, yung dugo ni Jesus ang naghugas sa ating mga kasalanan. Sa halip na tayo ang parusahan, ang ating Panginoong Jesus ang tumanggap ng parusa sa ating mga kasalanan. Kaya hindi tayo dapat paloloko sa dyablo na sasabihin sa'yo, hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos kasi makasalanan ka. Hindi ka pwedeng magsimba sa ganyang lugar kasi dati nga ganyan ka eh. Lahat yon kasinungalingan. Dahil sa kaharian ng Diyos, it is a domain of righteousness, a domain of peace, and a domain of joy. Amen? Under the kingdom of Christ, He offers deliverance. He offers refuge. We are set free from the guilt and dominion of sin. So, we can serve God. Kaya, sasabihin nyo, hindi ako pwedeng mag-attend sa church kasi ilang linggo na akong hindi nakakasimba. Nakakahiya. Ang pagkapahiya po ay hindi para sa Diyos. Yung sasabihin yung ilang linggo na kasi ako hindi nagsisimba, hindi ako nag-attend sa cell group, nakakahiya naman. Yung pong ganong nararamdaman nyo, hindi po yun sa Diyos. Kahit kailan, hindi tayo ipapahiya, hindi tayo tatalikuran ng Panginoon once lumapit tayo sa Kanya. Amen? Hindi siya kagaya ng tao. Ang tao nagkukulang. Pag hindi mo napagbigyan ng tao, hindi na ganyan ang tingin sa'yo. Amen? Kahit pa sabihin mga leaders, may mga kapatiran tayo na matagal na hindi nagsimba, pagsimba dito, minsan makikita ng ibang leader, kaya minsan nakakaramdam din yung ating mga kapatid na matagal na nawala, tapos babalik, kasi hindi nila matanggap, hindi nila maramdaman na tanggap sila. Kasi nga, meron tayong ibang thinking. Meron tayong thinking na, bakit bumalik yan dito, matagal na yung wala. Ang Panginoon po, hindi ganon. Tao lang yon. Kaya kung tayo titingin sa tao, madali tayong tatalikod. Pero kung ang titingnan natin, yung laman ng kaharian ng Diyos para sa atin.
magpapatuloy tayo para makamta natin ang kaharian na yon. Amen? Sa kaharian ng Diyos, naando ng righteousness, naando ng peace, naando ng joy. God will not allow us na masadlak sa isang sitwasyon na hindi mo na kayang lagpasan. Lagi ang Panginoon na andyan para tulungan ka at bigyan ka ng way out. Amen? Pero ang diablo, anong gagawin sa'yo? Lalo kang isasadlak sa kasamaan. Yung kasalanan mo, papatungan na isang kasalanan, isa pang kasalanan, isa pang kasalanan, na sa tingin mo, hindi ka na kayang umahon. Ganyan ang ginagawa ng diablo sa buhay natin. Pero alalahanin natin, yung treasure na natagpuan natin, kalakip noon ay deliverance. Kalakip noon ay forgiveness of sins. Kalakip noon ay kagalakan. Kagalakip noon ay kapayapaan upang ang layunin ng Diyos sa buhay natin, purpose ng Diyos natin, kaya ibinibigay niya ang kaharian ng Diyos sa atin is because para ma-worship natin siya, paglingkuran natin ang Panginoon. Amen? So that we can seek His face, makakalapit tayo sa Kanya ng walang guilt, makakalapit tayo sa Kanya, makakapag-serve tayo ng buong puso, mamamahal natin siya ng buong puso at ng walang pag-aalilangan. Kasi ang pangako niya, etong buhay. Hindi niya pangako na tayo ay magkaroon ng buhay. Kristiyano tayo pero ang buhay natin. Maganda lang pag nasa church. Sabi nga, sana hindi na lang tayo umaalis sa church kasi masarap ang buhay sa church. Pero after the church, paano after nasa bahay na tayo? Iba na yung ating nararamdaman. Bakit kaya minsan sasabihin natin, bakit kaya nararamdaman ko yung kaharian ng Diyos sa simbahan lang? Ba't hindi ko maramdaman ang kaharian ng Diyos sa bahay namin? It's just because hindi mo sinasama ang Diyos sa buhay mo. Maaring ang Diyos ay pang linggo lang sa'yo. Amen? Maaring ang Diyos ay pang cell group lang, pag may gathering lang sa church. Pero pag yung mga ikaw na mismo, yung mga secret na ginagawa mo, hindi mo kasama ang Diyos. Doon, kaya hindi mo nararamdaman ang kaharian ng Diyos sa buhay mo. Kasi in the secret of your heart, wala doon ang Panginoon. Amen? Pero sabi nga, if you seek Him, ang Panginoon, faithful na tanggapin ka, faithful na pagbigyan ka. Amen? Kung ang ating puso ay truly sinuko natin sa Panginoon, yung treasure na natagpuan natin, malalasap natin kung ano ang sinasabing kaharian ng Diyos sa atin. Ang kaharian ng Diyos, hindi yan extra na hindi mo mahirap kunin. Sabi ko nga, bakit ang bagong Kristiyano, bagong mananampalataya, laging lahat answered prayer? Nung bago ako mananampalataya, every time magpipray ako, lahat answered. Lahat mararanasan mo answered. Talagang ipaparamdam sa iyo ng Panginoon yung treasure na natagpuan. Pero bakit pansinin nyo? Habang tumatagal ang isang Kristiyano, ang tagal nang dumating ng mga answered prayer. Ang may problema ba doon ang Diyos? Sa tingin nyo ba ang may problema doon ang Diyos? O ikaw? Pansinin mo ang pag-worship mo nung ikaw ay bago at ngayon. Di ba nung bago ka, sobrang init mo sa Panginoon? Walang araw na hindi ka nananalangin. Walang oras na lagi ang bibig mo ay ang para sa Diyos. Pero dahil laging comfortable ka na sa mga ginagawa mo, nananalangin ka, 1 minute na lang. Pag-gising mo, thank you Lord na lang. Diba? Nawala yung intimacy niya between you and God. So, pwede mong balikan yun. Back to your first love. Amen? Kung paano mo natagpuan ng treasure, handa mong muling ibalik. Dahil napaka-importante na maranasan natin ang kaharian ng Diyos. Hindi kompleto, hindi fulfilled, hindi full, hindi abundant ang buhay kung hindi mo mararanasan ang kingdom of God. Amen? Kumbaga yung sinasabi sa John 10:10, hindi fulfilled yan sa'yo. Kasi hindi mo pa nararanasan ang totoong buhay na ganap at kasiyasiya. Kasi may kulang. Amen? May kulang sa buhay mo. Which is, yung kulang na yon, na doon sa treasure na yon, na kung saan natagpuan na natin. Nung tayo nakakilala, natagpuan na natin ang treasure na yan. Hindi lang natin maranasan dahil ang problema nasa atin. Amen?
Hindi tayo totally nag-surrender. Kung si Paul, tinalikuran niya lahat, maranasan lang yung treasure ng Panginoon. Yung kingdom of God, maisabuhay niya lang. Mayakap niya lang sa buong buhay niya. Handa siyang talikuran ang lahat, ang kanyang posisyon niya na kasi may mataas siyang posisyon eh. Pinagpalit na yon. Amen? So, ganyan kahalaga ang treasure na tagpuan ni Paul sa kanyang buhay. Amen. The kingdom of God is an unshakable kingdom. Sabi yan sa Hebrews 12:25-29. Hindi kailanman masisira ang kingdom of God. Unshakable kingdom. Ito yung kingdom, ito yung pangako ng Panginoon na hindi pwedeng maliglig. Unshakable. Sabi nga, it will never be destroyed. Amen? Ang kaharian ng Diyos ay laging nasa atin. Kung tayo lang ay tapat na humahawak sa ating treasure na natagpuan, hindi tayo kailanman maliliglig. Therefore, a truly everlasting kingdom ang kingdom of God. Amen? The kingdom of God is destined for eternal glory. Ang kingdom of God ay nakadestined para sa ating eternal glory. Amen? It was presented by Christ to God at His second coming, whose truly sons of the kingdom will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Si Jesus mismo ang magpe-present. Kung totoo tayong tumanggap at nakaranas ng kaharian ng Diyos, ang Panginoong Jesus magpe-present sa Diyos Ama na ito ang kanyang kaharian. Ito ang kanyang kingdom. Amen? At ang mga anak, the true sons of the kingdom will shine forth as the son of the kingdom of their Father. Amen? From that time on, sa kingdom of heaven, doon mo na mararanasan ang walang hirap. Hindi ka naiiyak, hindi ka na masasaktan. Kaya nga tayo pinapractice dito para maranasan natin ang kingdom. Kasi pagdating sa langit, the second coming of Christ at ibinigay na ang kingdom ng Panginoon, ang bagong Jerusalem, doon hindi na tayo iiyak, hindi na tayo masasaktan, hindi na tayo magkakaroon ng mga pagkakautang. Kaya lang ayaw ng Diyos na doon nyo lang mararanasan. Gusto niya, dito pa lang sa lupa, maranasan na natin ang ganong bagay. Gusto niya, nag-enjoy tayo sa lahat ng bagay na create niya para sa atin. Kanina sa message si Pastora, ang Eden, ginawa niya muna ang lahat ng kakailanganin bago create ang tao. Tayo, lahat ng bagay, lahat ng mabuting bagay, gustong i-enjoy natin, sabi ng Panginoon. Amen? Enjoy mo lahat ng bagay. Ayaw ng Panginoon na hindi mo mararanasan ang kanyang mga creation. Gusto niya maranasan mo. Kaya niya i-create bago ang tao. Create niya muna lahat ng provision para ang tao ang magkaroon dominion sa lahat ng kanyang create. Amen? E anong nangyayari? Parang baliktad. Tayo yung sasapawan ng mga bagay na yan. Tayo yung naghahabol. Sa halip na yun ang maghabol sa atin, tayo yung naghahabol. It's just because hindi natin fully naunawaan yung treasure na tinanggap natin. Kung ano yung kaakibat ng treasure na yan sa buhay natin. Sabi nga, ang pera ay bagay. Thing, ang pera ay thing. Nung sinabi ng Panginoon ang mga bagay na create niya sa pamamagitan ng salita, sinabi niyang, there was light. Nagkaroon ng liwanag. Tayo din, kung tayo ay may likeness, di ba ang tao ay create ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang image and likeness. Kaya may kapangyarihan tayong magsalita over things, over it. Pero dahil hindi natin nakukuha yung image ng ating Panginoon sa buhay natin. Kasi iba po yung image at likeness. Kaya nga nauna yung image kaysa likeness. Ang likeness is kaparehas, pero yung image ko, ano yung ugali, meron ang Panginoon. Kung anong meron na karakter ang Panginoon. Pero dahil sa kasalanan, nawala yung karakter na yon, na separate tayo from God. Kaya ngayon,
Hirap na hirap tayo magsalita sa bagay na yan. Pero until such time na dumating si Kristo at tinanggap natin, binigyan muli tayo ng karapatan na magsalita sa mga bagay-bagay. Pero dahil hindi natin maisabuhay, yung buhay ng Kristo na gustong ipamuhay natin, nahihirapan nating makamtan yung kalakip ng kaharian ng Diyos. Kaya hirap tayo magsalita na lumapit ang pagpapala sa atin. Pwede mo naman sabihin, sabi yan sa Biblia, na pwede kang mag-utos sa mga bagay. Pero dahil yung image na gusto ng Panginoon, yung buhay ni Kristo, hindi mo maipamuhay. Wala ka din ganong image, wala ka din ganong authority na magsalita over things. Kasi yun yung nawawala. Kaya ang pagkukulang wala sa Diyos. Sabihin mo, nagsisimba naman ako, nananalangin naman ako. Pero sa pinakailalim ng puso mo, totoo ba talaga nag-surrender ka? At totoo ba sa buhay mo na isinasabuhay mo ang salita ng Diyos? Amen? So, ganyan yung mga bagay na dapat nating saliksikin. Para nasa nating ganap ang kaharian ng Diyos, ipamuhay natin yung treasure na ating natagpuan. Which is, si Jesus ang treasure na yon. Si Jesus ang tanging makakapagbigay sa atin ng kingdom of heaven. Yung maranasan natin yung langit dito sa lupa. Dito pa lang sa lupa, maranasan na natin ang langit. Hindi natin hihintaying mamatay para maranasan ang langit. Dito pa lang sa lupa, mararanasan ang langit. Kung ipapamuhay natin yung treasure na natagpuan natin. Ganun ang ginawa ni Paul. Isinabuhay niya yung natagpuan niyang treasure. Kaya kahit siya sibatin, kahit siya habulin, hindi siya natatakot. Kasi nasa kanya ang Panginoon. At walang nangyaring masama sa kanya. Makulong man siya, kung saan man siya mapunta. Basta siya ay nakastand para ipagpatuloy yung kanyang kayamanan ng tagpuan para ipahayag yun. So, ganun tayo dapat. Hindi tayo dapat titigil sa kung saan meron lang kaunting hadlang sa pagpapahayag, sa pag-share, sa pag-invite sa cell group, sa pag-invite sa mga taong mahal natin. Meron lang kaunting sabihin, titigil na tayo. Amen? Dapat sa ating puso, laging naandun yung hininga ni Kristo. Kasi ang hininga ni Kristo, kaluluwa. Dapat tayo din, bawat ginagawa natin, kapalit ay kaluluwa. Amen? Kaya nga tayo naandito sa ating church. Hindi lang naman tayo naandito para mag-gathering, mag-fellowship. Naandito tayo para ipahayag ang kaharian ng Diyos. Amen? Kaya din tayo nagbibigay ng tithes and offering. It's for the kingdom of God. Para may maabot na kaluluwa. Dahil mahal na mahal ng Diyos. Ayaw ng Diyos na may mapupuntang tao sa impyerno. Hindi niya nais yan. Ang nais niya, lahat makaranas ng everlasting life. Ayaw niya mag-perish sa everlasting na buhay sa impyerno. Kung everlasting life ang pangako sa mga anak niyang totoong tumanggap, everlasting life din ang mangyayari sa mga taong tumalikod kay Kristo. At yun ang pinakamalungkot na mangyayari kung mangyayari man ang bagay na yun. Yun ang nagdudugo sa puso ng ating Panginoon. Amen? Kaya hindi tayo dapat tumitigil sa pag-share kasi yung kingdom, yung treasure na yun natagpuan natin, sobrang valuable na hindi dapat natin iwawalang bahala. The kingdom of God is the kingdom of exceeding value. Sobrang taas ng value ng tinanggap natin ng ating Panginoon. Yung value na yon, kalakip noon ay deliverance, kalakip noon ay peace, kalakip noon ay forgiveness of sin, kalakip noon ay prosperity, kalakip noon ay blessing. Maraming bagay, maraming mabubuting salita ang kalakip ng treasure na yon. Amen? Kaya sabi ko, the kingdom of God is the kingdom of exceeding value. Sa ating mga nararanasan sa ngayon, maging sa ngayon at sa mga susunod nating pagpapala, makikita natin kung paano ang kaharian ng Diyos sumasa atin. Kung mararanasan natin ang pagpapala, sasabihin natin, ito yung pangako ng Panginoon na dito pa lang sa lupa nangyayari na kagaya ng sa langit. Amen? Perhaps kung
kung nararanasan natin ang mga ganong bagay, madaling magsabi ay, ang sarap pala talaga sa kingdom of God. Kasi nararanasan natin ang blessing eh. Eh bakit ang ilan hindi makapagsabing masarap sa kingdom of God? Kasi yun yung kulang. Yun yung kulang. Amen? Hindi man natin accidentally nahanap, pero ang Panginoon laging naandyan. Para yung kulang na hindi mo maranasan, nakahanda siya. Sabi nga, kung maraming mga araw lumipas, hindi mo naranasan ang lahat ng biyaya na yun. Kung ikaw ay magtatalaga at magtatapat sa Panginoon, handa ang Panginoon na hatakin lahat na nakalipas at ilagay sa iyong harapan para lang maranasan mo ang kaharian niya. Amen? Hindi mo panghinayangan, nakakapanghinayang, hindi mo naranasan yung mga opportunity noon. Bakit hindi mo nakita ang lahat ng pagpapala noon? Kasi may nakasarang iyong mata. Hindi mo madinig ang mga pagpapala. Kasi mayroong bara sa puso mo. Meron ka pang bara na ang mga bara na yan ang naghihinder para matanggap mo fully ang kaharian ng Diyos. Amen? Pero ang Panginoon, ganon siya katapat. Once na ikay magtalaga at magbigay ng buhay at totally mag-recommit sa Kanya, kaya niyang hatakin lahat ng bagay na na-miss mo at ilagay sa harap mo para maranasan niya ang kingdom of God. Amen? So the value of kingdom, sa ilan, kagaya kay Stephen, ang value, sobrang halaga kay Stephen ang kingdom of God. Yun nga ang kinamatay niya. Na which is si Paul ang nag-cause ng kanyang kamatayan. Amen? The early Christian, grabe yung value. Sila yung mga na-experience ng persecution, pero binaliwala nila yon para lang hanapin at maisabuhay ang kingdom of God. Si Paul, ito yung mga taong example kung paano nila natagpuan ang treasure ng Panginoon, ang kingdom of God nang isinabuhay niya. Kapalit noon ay mga persecution, kamatayan. Pero sa atin, di ba? Nung tayo ba'y tumanggap? Marami bang kapalit? Naranasan ba natin ang naranasan ni Stephen? Naranasan ba natin ang mga early Christians? Dito nga sa ating bansa ay napakaluwag. Pwede ka magbitbit ng Bible, mag-share kahit saan. May mga katabi ka lang pwedeng mag-share. Pero sa ibang bansa, sa ilang mga bansa, hindi mo mararanasan ng ganyan. Pero tayo, tamad na tamad mag-share. Amen? Of course, ang ating Panginoong Jesus, binigay niya lahat para sa mangyari ang posibleng mangyari. Amen? Sabi niya, it is worth it all. Kaya it is finished. Kaya ka nga sinasabi, hindi mo na kailangang maghirap dahil pinaghirapan ko na. Hindi mo na kailangang mamatay dahil ako na ang namatay para sa'yo. Kaya kahit kailan, hindi ka pwedeng madayan ng dyablo. Ilagay mo sa iyong isipan ang katotohanan na ang Panginoon na ang nag-suffer for your sin. Amen? Kaya hindi ka dapat madadayan ng dyablo. Sasabihin sa iyo, makasalanan ka, kaya ka hindi nakakatanggap ng mga pagpapala dahil makasalanan ka. Yun yung salita na pwede mong hindi tanggapin sa buhay mo dahil yun ay kabaliktaran ng sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Ginawa na ng Panginoong Hesus ang lahat para tayo ay makalapit sa trono ng biyaya. Sa mata ng Diyos Ama, blameless tayo dahil ang nakabalot sa atin ang dugo ng kanyang anak. Kung totoo natin siyang tinanggap, hindi tayo natatakot na isabuhay at maranasan ang kingdom of God. Dahil laging available ang kanyang biyaya sa atin. Oo, marami tayong palpak, hindi nga tayo perfect eh. Dahil wala pa naman perfect na tao. Only Jesus is the perfect man. Pero tayo, hindi tayo perfect. Nagpo-fall tayo, nagkakasala tayo. Pero laging tapat ang biyaya ng Diyos para tayo patawarin. Amen? At hindi natin kailang balik-balikan yung kasalanan na nangyari pa noon. Kinalimutan na. Baka nga sabihin ng Diyos, ano yun? Ba't may pinapaalala lagi? Diba? So, sa ating paglakad at para maranasan ang kingdom of God, hindi mo kailangang balikan yung dati mong buhay.
Kasi yun nagiging hindrance para ikaw ay makaranas ng kingdom of God. Amen? So nung ikaw ay tumanggap, bago ka nang nilalang. Isa ka ng babe. At isang babe, walang alam yan. Wala yung naalala ng mga mali niyang nagawa. Isang sanggol na bagong panganak. Di ba ang isang sanggol, wala pang alam? So, nung tayo tumanggap sa Panginoon, para tayo isang sanggol, bagong nilalang. Yung kumbaga, yung ating lumang pagkatao, namatay na. Kaya nga sa mata ng Diyos, ikaw ay bagong nilalang. Kalimutan mo na yung nakaraan para totoo mong maranasan ang kanyang kaharian. Amen? Tayo, willing ba tayo na ibigay ang buong price para lang maranasan ang kaharian ng Diyos? Are willing to pay the full price to obtain the treasure of the kingdom? Amen? How about the price of repentance? Totoo ba tayo nag-repent? Maaring nag-repent tayo, pero mamaya, saglit lang. Nag-repent tayo ngayon, pero saglit lang. Paglabas, eto na naman tayo. True repentance ang hinihingi ng ating Panginoon. Turn around. Kung eto ka, dapat ikot mo. Hindi 360 kasi babalik ka din ulit. 180 degrees. Tatalikuran mo talaga. Amen? How about the price of complete submission to the will of Christ? Complete submission, meaning lahat sa buhay mo. Wala kang sinasarili. Even your finances, surrender sa Panginoon. Hindi lang ang puso, hindi lang ang isip, pati ang bulsa kasama. Kasi sinusurrender mo lahat. Ito yung kumbaga, hinahayaan mong maging driver ng buhay mo ang ating Panginoong Yesus. Amen? Kung lahat yan yung price ng complete submission to the will of Christ. How about the price of putting the kingdom first in our lives? Matthew 6:33. Price of putting the kingdom first in our life, sabi natin sobrang mahirap. Pero kung talagang fully nag-surrender tayo, hindi mahirap gawin ang Matthew 6:33. Amen? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Hindi mo makakamtan ang lahat ng bagay. Nauna yung seek first the kingdom. Hanapin mo ang kaharian ng Diyos and His righteousness at ang biyaya noon. All these things shall be added to you. Amen? So, hindi mahirap maghanap ng bagay na wala sa'yo. Kasi ang tanging susi ay isisik mo lang ang kaharian ng Diyos. Amen? Isisik mo lang ang kanyang righteousness. At lahat ng mahirap, lahat ng wala ka ngayon, ibibigay ng Panginoon, idadagdag yan sa buhay mo. Kagaya ng isang ama, pag ang isang ama nalugod sa kanya anak, dahil ang isang anak ay lapit ng lapit, sinisik niya yung tatay niya. Di ba? Siya yung nagiging favorite kung ganun siya kalapit sa ama. Ganun ang gusto maranasan ng Diyos sa atin. Yung wala tayong ibang hinahanap kundi ang Diyos. Hindi naman ibig sabihin na araw-araw tayo na sa church. Nagtatrabaho tayo pero lagi nating sinisik ang presence niya, lagi nating sinisik ang kingdom niya. Alam mo, hindi natin kailangan maging super spiritual para masik natin ang kingdom of God. Sa lahat ng ginagawa natin, pwede nating maranasan ang kingdom of God. Maramdaman ang kanyang righteousness. In everything, pwede nating i-recognize ang kilos ng Panginoon sa buhay natin. Hindi natin kailangan araw-araw sa simbahan tayo. Wala naman tayong gawain araw-araw eh. Amen? Yung maging tapat ka lang sa lahat ng ginagawa mo. At lahat ng ginagawa mo, ina-offer mo sa Kanya, sinisik mo ang presence niya, ganun ka-intimate ang inyong conversation. Every time may gagawin ka, parang lagi mo siyang kausap. Every time mayroon ka nararanasan, sa Kanya ka lumalapit. Ay hindi minsan baliktad pinaka-last resort natin sa ating buhay, ang ating Panginoon. Nilapitan na muna natin lahat bago ang Panginoon. Siya yung nagiging last resort.
Yun ang pinakamalungkot nararanasan ng Diyos sa ating mga Kristiyano. Yung siyang pinakahuling lalapitan na lahat sa kanyang problema bago lumapit sa Diyos. Kaya sabi nga, kung ipinapamuhay natin ang kingdom of God, kingdom consciousness, ang una natin gagawin pag tayo may nararamdaman, kausapin natin ang Diyos. Isik natin siya. Hindi tayo mahirapan na yan lahat ng bagay na yan, ay hahabulin natin, idadagdag sa atin yan. Amen. Lahat ng bagay. Ang mga bagay, pera, anong mga pangailangan mo, lahat yan bagay lang. Hindi yan mas mataas sa atin. Kaya nga yan inunang create ng Lord kasi provision yan para sa tao eh. Amen? At pinaka-special niya ang tao. Kaya lahat ng bagay na yan, hindi dapat nag-overpower sa'yo. Ikaw dapat ang mas powerful kaysa sa bagay. Amen? Ang tanging susi lang, seek Him first. Seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Amen? So, napakahirap, kumbaga napakabigat ng price. Sabi nga, napakabigat ng price ng complete submission, napakabigat ng price of putting the kingdom first. Sa thinking lang natin mahirap, pero kung naisagawa na natin sa buhay natin, at kung papansinin natin, marami nang gumawa, hindi lang ilan. Kung noon, itong mga example na sinabi ko kanina, ang hirap ng kapalit. Sa ngayon ba, dito lang sa church, may nakita kayo na naghihirap ang buhay, tapos hindi niya nararanasan ang buhay ng pangako ng Panginoon? Yung nagsasakripisyo sa sobra sa kingdom of God, pero hindi nararanasan. Di ba lahat ng nakita niyo mga leaders dito, mga ilang tao dito na truly sinisik ang kingdom of God, anong buhay nila ngayon? Nararanasan nila ang kaharian ng Diyos. Amen? Meron bang isang tao dito sa ating iglesia na totoong sinisik niya ang kingdom of God, sinisik niya ang righteousness ng Diyos, pero ang buhay niya hirap, mangungutang, maraming kaaway, walang kabate? Meron bang taong ganun dito? Di ba wala? Ang makikita nyo dito sa ating iglesia, yung mga taong totoong naghahanap, nagsisik ng presence niya sa kanilang buhay, makikita mo matatagumpay sila. Amen? Makikita mo ang mga bunga. Makikita mo ang salita ng Diyos na bubuhay sa kanila. So, mga kapatid, hindi mahirap gayahin ang ganong buhay. Napakadaling gayahin. If we truly seek the kingdom of God in our life, hindi mahirap magkaroon ng mga ganyang bagay. Amen? Hindi accident na pinapayaman ng ating pastora. Hindi yan, coincident lang kasi may maganda silang negosyo. Kasi matagal naman silang nag-uumpisa eh. Hindi po mga kapatid. Ginawa talaga yun ng Panginoon para sa ating leader pa lang, sa kanya pa lang, makita natin na yung salita niya, totoo sa buhay niya. Amen? Hindi na, siguro kung ang leader natin, nagsasalita ng mga ganitong salita, tas mahirap, hindi natin papaniwalaan ang salita niya. Amen? So, anong patotoo meron ang Diyos sa buhay ng ating pastora kung siya ay naghihirap? Kaya niya pinagpapala ang ating pastora, ang ating mga leaders is because gustong makita ng ating Panginoon yung treasure na tinanggap nila sa buhay nila ay totoo so that itong mga tao na sinisharean ay maramdam na nila na ang kingdom of God ay madaling hanapin. Na ang kingdom of God ay madaling maranasan. Na ang kingdom of God ay the kingdom of exceeding value. Mayroon siyang sobrang halaga sa buhay natin. Hindi kailanman pwedeng baliwalain. Amen? So, ang challenge sa buhay natin, sa atin ngayon, are we willing to pay the full price to obtain the treasure of the kingdom of God? Amen? Yan po yung iiwanan ko sa atin. Willing ba tayo, kung gusto nating maranasan yung ganong buhay, yung kingdom of God na naranasan ng ilan sa atin, tayo, gusto mo bang maranasan? Ang tanong, are you willing to pay the full price to obtain the treasure? Amen?
Amen. So yan po ang halaga ng Kingdom of God. Nasa sa atin po ang kasagutan para maranasan natin ang Kingdom of God. May presyo po ang Kingdom of God. Amen. Nung tinanggap natin yan, kaakibat yan ng salvation. Pero bakit hindi natin maranasan? Ang susi, Matthew 6:33. Seek Him. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you. Amen. So magandang hapon po sa inyo lahat. Amen. Na-bless po ba tayo? So tayo po ay dadako sa pagbibigay. Meron lang po akong konting i-share sa inyo sa Psalms 126 verse 6. Sabi po sa Psalms 126 verse 6, He who continually goes forth weeping, bearing seed for sowing, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Sabi po doon, ikaw na nagbibigay, kung minsan akala mo masakit, 'di ba? Kasi halimbawa, payday ngayon. Kung ikaw ang nanay ng pamilya, binabudget mo na yung hanggang payday ulit. Ganun po sa kingdom ng kaharian ng mundo. Di po ba? Nabubuhay siya sa from payday to payday basis. Pero tayo, pag-transfer natin sa kaharian ng Panginoon,